ka bang mga katanungan sa ating pananampalatayang Katoliko? Huwag ka nang mag-alala dahil ika'y sasagutin ng punto por punto. Magandang araw mga kapuntos. Welcome naman sa ating punto por punto. At may kasabihan po tayo, ignorance of the Bible is ignorance of Christ. Kasama natin muli si Kapuntos Vanessa Manuales at si Kapuntos Brother Edgar Laugan ang nagdadala sa inyong magandang katanungan. Kapuntos na Edgar. Magandang araw mga kapuntos. Father, mayroong tanong galing sa page Seek the Truth. Makapasok ba sa langit ang mga nag-suicide? Ano po ba, Father, ang iyong kasagutan? Ito po ang ating paglilinaw sa magandang katanungan na iyan. Makapasok ba sa langit ang mga nag-suicide? Ito po ang ating paglilinaw. Kahit pa maliit ang ating violation sa kautusan ng Diyos, kapag meron tayong maliit na karumihan, maliit na kasalanan, hindi tayo makapasok sa karya ng Diyos. Lalo-lalo na kung meron tayong malaking kasalanan. Atin unang mabasahin ang pahayag na sulat ni San Juan Evangelista, Kapuntos na Vanessa. Ito po mga kapuntos ang nakasulat sa pahayag chapter 21 verse 27. Ngunit hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. Ito'y ang mga gumagawa ng masama at mga sinungaling. Ang mga tao lamang na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng kordero ang siyang makakapasok sa lungsod. So kita ninyo mga kaibigan. So ang mga purified lang na makapunta doon. Kahit ang maliit natin na kasalanan nagawa ay maging black yun para makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Pero kahit malaki pa ang ating kasalanan, kapag merong tunay na repentance, makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Atin mo nang basahin ang sabi ni Propeta Isaias. Ito po ang mababasa sa Isaiah chapter 1 verse 18. Halikayo at tayo'y magpaliwanagan, sabi ni Yahweh. Gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o bulak. So kita ninyo mga kaibigan, kapag tayo ay lalapit sa Diyos, tatawag sa Diyos, tayo ay papuputiin, lilinisin sa ating may kapal. Provided na tayo ay nagsisi, tunay na nagsisisi, tunay na bumalik loob sa ating Panginoon. At yan po ang mga paraan upang ang maliit at malaki nating mga kasalanang nagawa ay mapapatawad. At sa ganoon, tayo ay makapasok sa kanyang kaharian. Patungkol, ano naman ang official teaching sa Catechism of the Catholic Church regarding suicide? At tinunong babasahin ang Catechism of the Catholic Church. Catechism of the Catholic Church, paragraph 2280. Everyone is responsible for his life before God who has given it to him. It is God who remains the sovereign master of life. We are obliged to accept life gratefully and preserve it for His honor and the salvation of our souls. So, meron tayong malaking responsibilidad kapag kapuntos na Edgar. Yes. Ang ating buhay ay galing sa Diyos, biyaya sa Diyos. So, siya ang sovereign master of life. So, wala tayong karapatan na ating kitilin ang ating buhay sa pamagitan ng pagbigti. Dahil ang Diyos lang po ang may-ari ng ating buhay. Sabi dito, we are obliged to accept life gratefully. Dapat tayo magpapasalamat. Dahil kung pupunta tayo sa ICU, kahit malapit na mamatay, mataas na ang kanyang edad, ay nag-prepare pa rin. Father, ipagdasal mo ako na mamuhay at mabigyan ng additional na
buhay. No? At tayo na walang sakit, pero ang daming reklamo sa buhay. So we are obliged to accept life gratefully. Dapat tayo magpapasalamat sa ating Panginoon. Punuin natin ang ating isipan, ang ating puso sa pagpasalamat. At preserve it for His honor. So ating i-preserve, ating protektahan ang buhay na bigay sa ating may kapal. Yan po ang nakasulat sa CCC paragraph 2280. At patuloy natin babasahin ang turo ng simbahan, kapuntos na Vanessa. Ito po ang nakasulat sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 2281. Suicide contradicts the natural inclination of the human being to preserve and perpetuate his life. It is gravely contrary to the just love of self. It likewise offends love of neighbor, because it unjustly breaks the ties of solidarity with family, nation, and other human societies to which we continue to have obligations. So, mga kapuntos, ang suicide pala contradicts the natural inclination of human being to preserve and perpetuate his life. Kung merong susuntok sa'yo, iiwas ka eh. Hindi ka magpasuntok. Dahil it is our natural inclination to preserve and perpetuate our life. No? Because it is a gift from God. So, suicide contradicts the natural inclination of human being. And it offends love of neighbor because it unjustly breaks the ties of solidarity with family, nation, and other human societies, to which we continue to have obligations. Dapat ating bigyang halaga ang buhay na hindi atin. Tayo ay nabuhay hindi para sa ating sarili, para sa Panginoon at para sa ating kapwa. So patuloy nating babasahin ang official na pahayag ng ating simbahan, kapuntos na Vanessa. Ito po ang nakasulat sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 2282. If suicide is committed with the intention of setting an example, especially to the young, it also takes on the gravity of scandal. Voluntary cooperation in suicide is contrary to the moral law. Grave psychological disturbances, anguish, or grave fear of hardship, suffering, or torture can diminish the responsibility of the one committing suicide. So, kung inyo mapakinggan mga kaibigan, kung ang suicide ay intention, 100%, ay, sabi dito, on the gravity of scandal. Grabe, serious talaga yung nature sa kasalanan natin. Kapag with the intention of setting an example, especially to the young, to encourage the young to commit suicide, it is a grievous offense against God. As long as it is voluntary cooperation in suicide is contrary to moral law. So it is contrary to the moral law, to the teachings of the church, to the teachings of God. Pero yung mga tao na mayroong psychological disorder, na wala sila sa kanyang sarili dahil sa suffering, sa mga problema, grabe, psychological disturbance, and torture or trauma can diminish the responsibility of the one committing suicide. So, halos lahat naman siguro na nag-suicide, they are not mentally sound. They are not mentally sound. So, because of that, circumstances can diminish the responsibility of the one committing suicide. Dahil doon, yung culpability niya ay ma-mitigate. Bababa yung parusa niya dahil merong psychological disturbances na kanyang na-experience. Merong trauma,
merong psychological disorder, and many other substantial reason. Pero kung 100% na conscious ka, wala ka namang, pero lahat namang nag-suicide na baon sa problema. So ano naman ang pahayag sa official teaching? Ipatuloy natin ang pagbasa sa Catechism of the Catholic Church. Catechism of the Catholic Church, paragraph 2283. We should not despair of the eternal salvation of persons who have taken their own lives. By ways known to Him alone, God can provide the opportunity for salutary repentance. The Church prays for persons who have taken their own lives. So kita ninyo, kung makikita tayo ng mga nag-suicide, hindi automatic na hindi na sila maliligtas. No? Sabi dito, we should not despair of the eternal salvation of persons who have taken their own lives by ways known to Him alone. God can provide the opportunity for salutary repentance. No? Salutary repentance. Kung merong tunay na repentance, mga kapuntos, ay walang imposible sa ating Panginoon. Katulad ng nangyari nung pinako si Kristo sa cross. Anong sabi ng isang kriminal, kapuntos na Edgar? Ating mo na mabasahin sa Luke chapter 23 verse 43. Mga kapuntos, ito po ang nakasulat sa Luke chapter 23 verse 43. Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso." Kita ninyo yung kriminal, sabi niya, Panginoon, no, kapag maghari ka na, huwag mo akong kalimutan. Sabi ni Kristo, isasama kita ngayon sa paraiso. Just imagine. So kung merong salutary repentance, mga kapuntos, lahat, malaki at maliit na mga kasalanan ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Pero kapag walang salutary repentance, walang authentic repentance, kahit pa maliit ang kasalanan mo, hindi tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. At buti na lang, merong purgatorio na linalagyan ng Diyos sa mga maliit na mga kasalanan na doon i-purify tayo. At pagkatapos ma-purify natin doon, ay papasok na tayo sa kanyang kaharian. Yan po ang ating sagot. Fight, Ti Maria, the tax safety with a humble heart.